Bakit nawala ito? Yaon nga po. Dahil ng tao, nakakasala. Ngayon, sa ating nabasa, kapatid, paano patutunayan na sinabi nga ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng Apostol Pablo na ang lahat ng tao ay nangagkasala. Sa anong katunayan? Kanyang patutunayan ang bagay na ito. At inulit pa dyan, Roma 5:12, at ang lahat nga ay nagkasala. Ngayon kapatid, anong patunay? Dito po, sa 10 hanggang 12. Gaya ng nagusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Walang nakatatalastas. Walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis. Magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Maliwanag na pinatunayan ng Panginoon sa pamamagitan ng Apostol Pablo ng lahat ka nagkasala dahil ni kahit isa man walang matuwid. Lahat ay lumit, lahat ay hindi. Wala man lang nagtalastas, di humanap sa Panginoong Diyos. Kaya't dito kapatid, ito po walang tao. Ngunit, ang ating pong pinag-uusapan ay patungkol lang sa may pananampalataya o nakahustong kulang na nangakakala ng mabuti at ng masama. Dahil ang mga minamahal na kapatid, ibinabalita po. Iba po ang pangyayari dahil sa atin po ang mga bata. Ang mga bata. Ayon sa ibinabalita ng banal na kasulatan ay walang kasalanan. At kung may magtatanong, dahil alam nyo kung minsan may mga nagtatanong na hindi nakapag-unawa itong tema na nagsasabi, hindi ba tao si Kristo? Tao, nagkasala ba? Hindi nagkasala yan. Pero nang una ang Kristo, hindi ba Diyos? Nagkatawang tao. Isa, walang kasalanan. Dahilan yan ang ginamit ng Panginoon upang iligtas nga ang makasalanan. Kaya nga ito ang tema. Ang tao na makasalanan na maliligtas. Bakit? Ito po yung nilayon. Ito po yung pinano ng Ama. Sa pamamagitan nito, hindi nagkasala. Daan man naging tao, hindi siya nagkasala. Kaya ang termino, kung mayroon bang tao, tayo yan, nasa sanglibutan. Ang ating Panginoon Kristo ay tunay na sa langit, bumabalang yan upang gawin ang kalooban ng Ama. Kaya dito, mga minamahal na kapatid, napakahirap tanggapin ng tao ito. Makasalanan ko, hindi! Diba? Kasala ko, hindi! Matuwid nga ako, diba? Napakahirap tanggapin ng tao. Mga minamahal na kapatid, sa harapan ng Panginoon, kung sila ay makasalanan o hindi, hindi. May mga nagkakabi, hindi ba? Mabuti akong tao, matuwid akong tao, diba? Ngayon, pag ganito, ang ating pong pangangatwiran, katanggap-tanggap ba sa ating Panginoon? Anong lang ang ating Tayo Kristo? Ayon kay Apostol Juan, mga minamahal na kapatid, sa unang sulat niya, Kapitulo 1, talatang 10, 8, ito na po. Meron nga bang tao, dahil napakaraming tao magsasabi, hindi siya masama. Hindi siya nagkasala, matuwid siya. Ngayon ating patunayan na may mga tao bang talagang hindi nagkasala. Eh, sabi nga nagkasala lang. Ito kapatid, kung sinasabing nating tayo hindi na nagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya. Sinong ginagawa nating sinungaling? Ang ating Panginoong Kristo. At ang kanyang salita ay wala sa atin. Kita mo kapatid, kung ang tao na nagsasabing hindi siya nagkasala, unang-unang ginagawa mo, ginagawa ng tao na yun, ginagawa niyang sinungaling ang ating Panginoon. At ang salita ng Panginoon ay wala sa kanya. Yan ang patunay
May nagsasabing hindi nagkasala dapat kapatid. Walang kalam-alam sa salita o kaharian. Iwagan ang kaharian ng Diyos. Masakit po ba niyan? Ginagawa niya. Sinungaling ang ating Panginoon Kristo na nagsasabi at kasala lahat ng tao. Ang amang Diyos. Ngayon, tunay nga bang mapapatutuhanan ng tao na hindi siya nagkasala? 8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadayang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Yang kapatid ang katunayan na pag ang tao nagsabi wala siyang kasalanan, maliwanag pa sa sikat ng araw, pinataas ang ulan ang katotohanan. At ang katotohanan ay wala sa atin. Kaya dito kapatid, sa may angking alam ng karunungan o salita ng Diyos o ang katotohanan, hindi siya tatayo sa harapan ng Ama na magsasabi o sa harapan ng Panginoon Kristo na magsasabi. Hindi siya nagsasabi. Wala. Kaya't gayon, walang tao ang pinagkasalang. Ngunit, sa pagkakasalang yan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Minilayo na. Ngayon, anong pagsasalarawan ng banal na kasulatan ang anyo ng taong makasalanan? Tignan nyo kapatid, ang banal na kasulatan, ibabalita sa atin kung ano ang larawan o anyo ng taong makasalanan. Ayon po rito sa awit ni Haring Solomon o Haring David, mga minamahal na kapatid, Kapitulo 5, talatang 9, ganito po ang pagsalarawan ng banal na aklat ng tao o anyo ng tao makasalanan. Sapagkat walang pagtatapat sa kanyang bibig, ang kanilang kalooban ay tunay na kasamaan, ang kanilang lalamunan ay bukas na libingan, sila'y nanganunuya ng kanilang dila. Tunay na napakakarumal-rumal na anyo. Hindi mapinta. Bakit kapatid? Dahilan yung kanilang bibig, walang katapatan, walang katotohanan maririnig sa kanilang bibig. Maliban pa dyan, ang kanilang angking kalooban na kung saan siya unang higit na makikita sa tao hindi gagawa ng kabutihan, kundi ito ay gagawa ng kasamaan. At yung kanilang lalamunan ay walang iniwan sa isang libingan o nicho na nakabukas yan kapatid. Bukas na libingan na walang pagsawa. Nalay, tatanggap ng lalagay. Ang kanilang dila walang ikangapaggalang pagwalhati, kundi lahat ay nanganunuya. Kaya nga sa ating kapanahunan, yan ang marami sa ngayon. Hindi tinatanggap ang salita ng Diyos, kundi kanila pang tinutuya. Kaya't mga minamahal na kapatid, isang karumal-dumal na pagsalarawan sa mga taong makasalanan kung papaano ipinakita ng Panginoon sa pamamagitan ng awit ni Haring David ang anyo ng taong makasalanan. Maliban pa dyan, narito pa po, awit, Kapitulo 14, talatang 3. Silang lahat ay nagsihiwalay. Sila ay magkakasama na nating kahalay-halay. Walang gumagawa ng mabuti. Wala. Kahit isa. Nakita mo kapatid, walang ginagawa sa isang pulutong nagkakaisa. Ang lahat ang ginagawa, kahalay-halay. At ang kanilang mga paggawa, wala kang makikitang gumawa ng mabuti. Hindi, awang kasamaan, mga minamahal na kapatid, na kung ating titignan sa ating kapanahunan, ang sinasabi ng marami, ang sinasabi ng banal na aklat,
ang pagsalarawang gumagawa sila ng kasamaan. Ni